So ang topic po natin ngayon mga kapatid ay meron po itong kinalaman about sa kaligtasan. Yan. So ito na, nakita ko na. Okay. Wait lang po i-ano natin yung view pagkatapos ay slideshow. Okay. Okay. So kung nakikita nyo po, ang ating pong topic ngayon ay the experience of salvation. Isa po ito sa fundamental belief at sabi ko nga maganda na ito ay ma-share kasi itong mga nakaraang buwan ay meron pong ilang mga katuruan na lumalaganap dahil uso ang social media ay tila baga lumalabas na ang Seventh-day Adventist ay parang naniniwala sa salvation by works or faith plus works. Pero ngayon po, lilinawin natin ano ba talaga yung belief ng ating iglesia pagdating po sa kaligtasan. Kung mapapansin nyo, ang title ng atin pong fundamental belief ay The Experience of Salvation. Bakit? Kasi sa atin, naniniwala tayo na ang kaligtasan ay isang karanasan. Meron po tayong tatlong phases of salvation na tinatawag. Una, yung justification, pag-aaring ganap. Pangalawa, yung sanctification or pagpapakabanal. At pangatlo, yung glorification o yung pagliligtas sa atin dito sa lupang ito at tayo ay babaguhin, lilinisin at yung atin pong katawang may pagkasira ay mawawalan ng pagkasira. Yung una po, yung justification, sa madaling salita, you are saved from the penalty of sin. Ibig sabihin, ang tao ay iniligtas mula sa kabayaran ng kasalanan. Yun yung kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Pangalawa, you are being saved. Yung sanctification, you are being saved from the power of sin. Ibig sabihin, nagkakaroon ka na ngayon ng kalayaan mula sa kasalanan. Nagkakaroon ka na ngayon ng kakayahang mamuhay ng may pagpapakabanal. At yung pangatlo, you will be saved from the very presence of sin. Sa madaling salita, ang ibig sabihin nun, darating ang panahon na yung kasalanan mismo, yung kanyang presensya ay totally mawawala na sa sanglibutan ito. So ito yung atin pong statement of belief. Tayo po ay may tinatawag na statement of belief. At ito po yung voted by session ng atin pong General Conference. Sabi dyan, in infinite love and mercy, God made Christ who knew no sin, to be sin for us. Sa first statement, makikita natin na dahil sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos at sa kanyang kahabagan, ang ginawa ng Diyos ay ginawang may kasalanan or kasalanan si Jesus na hindi nakakakilala ng kasalanan. So that in Him, we might be made the righteousness of God. Ganito po kasi yan. Ang kinakailangan o ang tao para maligtas, kinakailangan talaga niya masunod ng walang dungis, walang kapintasan ang kautusan ng Diyos. Ano po? Kailangan talaga perfect obedience sa kautusan ng Diyos. Ang tanong, kaya ba ng tao na siya ay makasunod perfectly sa utos ng Diyos? Kaya ba sa tingin niyo mga kapatid? Sa tingin niyo ba, meron ba sa atin dito na hindi makakasala sa loob ng isang linggo or isang buwan? Parang hirap, Kaya ang nangyari, dahil tayo ay makasalanan, alam natin na tayo ay guilty sa kasalanan natin, yung katwiran ni Jesus, yung kanyang perfect obedience, ang siyang ibinigay sa atin upang nang sa ganon, yung kasalanan natin, siya ang magdala at yung katwiran niya, siya namang ibihis natin. Kaya naman tayo ay naging katwiran ng Diyos dahil kay Kristo. Sabi diyan, led by the Holy Spirit, we sense our need, acknowledge our sinfulness, repent of our transgression, and exercise faith in Jesus as Savior and Lord, substitute and example. Sa ating fundamental belief statement, makikita natin dito na para tayo ay makalapit or lumapit sa ating Panginoon, tayo ay ginagabayan
ng banal na espiritu or inuudyukan tayo ng banal na espiritu para tayo ay magsisi sa lahat ng ating kasalanan at ating magawa yung ating pagsampalataya sa ating Panginoong Yesus. At si Kristo, nung ating siyang pinagsampalatayanan, o pinagsampalatayanan, ayan, ay ano daw? Siya ay ating tinanggap bilang Savior and Lord. Mamaya, may explain natin yan. This saving comes through the divine power of the Word and is gift of God's grace. So tayo po ay naniniwala na ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Sabi nga, through Christ we are justified, adopted as God's sons and daughters, and delivered from the lordship of sin. So dahil kay Kristo, tayo po ay pinawalang sala. Tayo ay adopted bilang anak ng Diyos at tayo daw ay iniligtas mula sa paghahari ng kasalanan. Through the Spirit, we are born again and sanctified. The Spirit renews our minds, write God's law of love in our hearts, and we are given the power to live a holy life. Abiding in Him, we become partakers of the divine nature and have the assurance of salvation now and in the judgment. So mamaya ay i-discuss natin yan, ano yung assurance natin sa salvation. So ngayon, ito yung magandang malaman natin. Bakit pa kailangan ng tao ang kaligtasan? Sino rito sa inyo ang nangangailangan ng pagliligtas ng Panginoon? Sige nga, taas ang kamay. Amen. Praise the Lord. Bakit kailangan nyo ng kaligtasan? Ha? Bakit ba kailangan natin ng kaligtasan? Dahil tayo ay makasalanan. Ano po? Because of the reality of sin. Totoo na merong kasalanan. Totoo ang kasalanan. Hindi ito abstract lamang na binabanggit natin, kundi mapapansin natin na meron talagang kasalanan na nag-i-exist sa mundo. Ano po? At wala ni isa sa atin ang exempted dito. Ang sabi nga ng Isaiah 59 verse 2, yung atin daw kalikuan ang siyang nagpahiwalay sa atin sa Diyos. Kasi ang Diyos ay perfect, ang Diyos ay banal, at hindi maaari na mag-coexist ang kabutihan at ang kasalanan. Kaya ang nangyari, yung ating mga iniquities, kalikuan, ang siyang naghiwalay sa atin sa Diyos, at yung ating mga kasalanan ang siyang nagtakip or nagtago ng kanyang muka upang nang sa ganon ay hindi tayo mapakinggan. Sa madaling salita, kung papansinin natin, ay nung nagkasala si Eva at si Adan, pumasok yung kasalanan at dati mukaan nilang nakakausap ang Diyos, ngayon ay hindi na. Sabi nga ng Romans 3 verse 10 to 12, walang matuwid, wala kahit isa, walang umuunawa. There is none who seeks after God. Walang humahanap sa Diyos. Lahat sila ay tumalikod. They have together become unprofitable. There is none who does good. No, not one. Walang gumagawa ng mabuti. Kasi kahit yung mabuti nating ginagawa, ang turing ng Bible dyan ay maruming basahan. Ano po? Ngayon, tingnan natin yung nature ng kasalanan. Ang nature kasi ng kasalanan, una, rebellion against God. Kapag ikaw ay gumagawa ng kasalanan, sabi ng Bible, ito rin ay isang rebellion laban sa Diyos. At ang kasalanan bilang broken relationship sa Diyos, at ito rin ay state. Ibig sabihin, hindi lamang siya gawa, hindi lang siya yung ginagawa mo, kundi by nature ang tao ngayon ay naging makasalanan. Kaya nga ang sabi ni Haring David doon sa Aklat ng Awit, ay ako'y pinaglihi sa kasalanan ng aking mga magulang. Kaya mapapansin mo kahit maliit na bata ay natututo ng makagawa ng masama. Bakit? Sapagkat by nature meron tayong inclination sa paggawa ng masama. Ano? Kaya mapapansin nyo, sino rito yung naka-experience ng mangupit? Baka meron na, ano? Naalala ko kapag yung pantalon ng tatay ko, sinasabit niya sa kahoy o sa pako, inaakyat ko yan, yung pantalon niya, meron niyang bulsa tapos may bulsa pang maliit. Nandun yung barya. Doon ako kumukuha ng barya nung araw. Ano? Yung amin noong pader, kahoy lang yan tapos plywood.
Yung 2x2, pwede mong gawing parang hagdan. Ganon yung style ng bahay namin dati. So, ganon yung ginagawa ko. Ibig sabihin, kahit walang nagturo sa akin, ay natuto kong mangupit. Doon sa sa bulsa ng pantalon ng aking tatay. Kaya ang sabi nga ng Bible, lahat daw ay nagkasala. Sino po ang hindi pa nagkasala since birth? Hindi nga. Yung hindi pa nagkasala, taas ang kamay. Hindi pa nagsinungaling, taas ang kamay. Simula last month, kahit last month lang, hindi pa nagsinungaling, hindi pa nagkasala. Wala, di ba? Kasi lahat tayo guilty. All have sinned and fall short of the glory of God. Therefore, ang sabi, just as through one man sin, dahil sa pagkakasala ng isang tao, pumasok sa sanglibutan ang kasalanan at ang kamatayan dahil sa kasalanan. At ang kamatayan ngayon ay mararanasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ano ang sinasabi rito? Dahil sa kasalanan, pumasok ang kamatayan. Nung pumasok ang kamatayan, ang lahat ng tao ngayon makakaranas ng kamatayan, ang ilan ay mga namatay na. Bakit? Sapagkat ang lahat ay nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan na ito, ang sabi ng Bible, ay kamatayan. Kaya tayong lahat mamamatay. Sabi nga, everyone commits sin, for the wages of sin is death. So therefore, if everyone committed sin, kung lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, sa madaling salita, lahat tayo ay makakaranas ng kamatayan. Ito yung nakakalungkot na realidad sa atin. At ang kamatayan na ito, ang sabi ng Bible, ay sa dagat-dagatang apoy na asupre. Na siyang tinatawag na ikalawang kamatayan. So dito na-identify natin, lahat tayo makasalanan, tama? So ibig sabihin, lahat tayo ay mamamatay. At hindi lang yan yung kamatayan na mararanasan natin, kundi yung dagat-dagatang apoy doon sa impyerno na tinatawag. Ngayon, dahil sa epekto ng kasalanan sa buhay ng tao, kinakailangan itong harapin ng Diyos. Kinakailangan niyang lagyan ito ng solusyon. Bakit? Kasi kung tayo lang sa sarili natin, wala tayong magagawa. Ang ginawa ng kasalanan, kinurap ng kasalanan yung perfect creation ng ating Diyos. Ang tawag nga sa tao ay mabuti. Napakabuti ng pagkakalika sa atin. Pero dahil sa kasalanan, tayo po ay nagulo yung ating mga buhay. Kaya naman, yung question na ano ang gagawin ko para maligtas, kinakailangan po natin itong masagot. At ang sagot dito ni Pablo at ni Silas, ganito, pansinin po natin And they said, anong sabi niya? Believe in the Lord Jesus and you shall be saved, you and your household. Ano ang kinakailangan gawin ng tao? Manampalataya. Believe in the Lord Jesus Christ. Ang sabi nga ng John 3:16, alam na alam nating lahat, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Ano daw? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sasampalataya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Ephesians, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Alam niyo po, nung nakaraan lang ay narinig akong lecture, ang sabi nila, merong human effort sa salvation. Ano yung effort mo? Yung iyong pagsampalataya. Actually po, yung pagsampalataya or yung act of faith, hindi siya kinukonsidered as human effort. Kundi ito ay response natin sa kabutihan ng Diyos dahil alam nating wala tayong kakayahan na iligtas yung ating sarili. Kaya nga sabi rito, yung grace, ano daw? Ito ay regalo. Ngayon, bigyan ko kayo ng sample. Halimbawa, may nagbigay sa inyo ng regalo. Ano bang magandang regalo? Kisaya. Naisip mo, halimbawa, graduate ka, binigyan ka ng regalo. Ano magandang regalo? Cellphone, iPhone 16. Halimbawa, binigyan si Kisaya ng cellphone. Pagbigay sa kanya ni Ate Giselle, yan. Diba si Ate Giselle nagbigay? Nung tinanggap niya yung regalo,
at napunta sa kanya, pwede ba niyang sabihin sa nagbigay, "Uy, Ate Jaisel, salamat sa effort ko kasi inabot ko. Kung hindi ako nag-effort na inabot ko, hindi ito mapapa sa akin." Pwede ba niyang sabihin yung ganon? Hindi mo po pwedeng sabihin nag-effort ka ron kasi regalo yon. Yung act ng pagtanggap mo, hindi mo po pwedeng sabihin effort ko yan, pinaghirapan ko yan, kaya nasa akin. Hindi. Kasi yun ay pagtanggap mo, i-response mo sa kabutihang binibigay sa'yo. Kaya nga sabi dyan, it is that not of yourselves, hindi sa iyong sarili. Para wala kang ipagmalaki. Not as a result of works, hindi sa gawa mo, that no one should boast. Kasi regalo yan. Ang kaligtasan ay regalo, ibinibigay ng Diyos sa tao. Ang gagawin mo, sumampalataya. Tanggapin ito by faith. Alam niyo po, dito nagkakaroon ng tatalo-talo ang iba. Yun daw bang pagsampalataya mo ay work mo actually sa Bible, ito po ay work, regalo rin ito ng Diyos para sa iyo. Sabi nga rito, according to the Bible, having faith is not only a human endeavor, but also a reaction to God's grace. Even though faith entails making a conscious decision to trust God, its core conviction is that God alone is the source of salvation and spiritual life. Sabi ni Mrs. White, through faith, we receive the grace of God, but faith is not our Savior. It earns nothing. It is the hand by which we lay hold upon Christ and appropriate His merits, the remedy for sin. Kahit yung yung pananampalataya natin, actually, hindi yan ang tagapagligtas. Ang tagapagligtas natin, walang iba, kundi si Jesus. Ang sabi pa nga, furthermore, she also mentioned that grace is unmerited favor, and the believer is justified without any merit of his own, without any claim to offer to God. Wala kang po pwedeng ipagmayabang sa pagliligtas sa iyo ng Diyos. Ito ay biyaya na ipinagkaloob sa atin. Ngayon pag-usapan natin yung repentance. Ano ba itong repentance? Sa Tagalog ito ay ang repentance sa Tagalog? Ito ay pagsisisi. Alam niyo po, ang sabi nga ni Peter sa Aklat ng Gawa, magsisi kayo. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Sabi diyan, kayo ay magsisi at magpabautismo. Yung salitang repentance sa Bible, sa Old Testament, sa Hebrew, ito ay nakam. Ito po siya, nakam. To be sorry. Sa Greek naman, ang equivalent niya ay metanoio or metanoo. Meron pang ganung salita niyan. Nang ibig sabihin nito ay change one's mind, to feel remorse, to repent. Genuine repentance result in a radical change in attitude toward God and sin. So, sa madaling salita, pag sinabi nating magsisi, ang tao ay nagkakaroon, nararamdaman niya yung kasalanan niya. To feel sorry. Talagang ikaw ay ayaw mo nang gawin yung kasalanan na yon, ikaw ay nagigilty sa kasalanan na yon, at ang sabi nga dyan, ay nagbabago ka ng iyong pag-iisip. Ibig sabihin nito mga kapatid, kung dati ay kinaluluguran mo yung kasalanan, ngayon hindi na. Kasi pinagsisisihan mo na siya. Ang iba pang sample natin dyan ay yung pagbabago mo ng direksyon. Kung halimbawa nakaharap ka sa kasalanan, pag ikaw ay nagsisi, tatalikod ka na ngayon at mag-iiba ka na ng direksyon. Ang ikot mo niyan, 180 degree. Magmula nakaharap ka ng kasalanan, tatalikuran mo na siya at ikaw ay lalakad papunta na ngayon sa ating Panginoon. Magsisisi, magbabago ng pag-iisip. At ang resulta ng totoong repentance ay pagbabago ng attitude toward God and sin. Sabi nga, bagamat ang repentance ay nauuna bago ang pagpapatawad, ang makasalanan ay hindi kailanman makakaproduce sa kanyang sarili ng repentance na ito unless na ang banal na Espiritu ay gagawa sa kanya. Sabi nga, in fact, sinners cannot even produce from within themselves repentance. It is the gift of God. Regalo din ito ng Diyos.
The Holy Spirit draws sinners to Christ in order that they may find repentance, this heartfelt sorrow for sin. Ngayon, nakuha natin yung justification. Sa Tagalog, ito ay pag-aaring ganap. Ang justification, ang sabi dyan, ay isang divine act by which God declares a penitent sinner righteous or regard him as righteous. Anong ibig sabihin nito sa Tagalog? Ganito siya para mas madali nating maunawaan. Ang justification ay yung pronounce or ikaw ay ano ba yung Tagalog nito? Ikaw ay dinedeklara na matuwid. Actually, yung word na justification ay isang term na ginagamit sa loob ng korte na kung saan ang taong may kasalanan, pag humarap siya doon sa judge, ang dapat maging hatol sa kanya ay condemnation. Ibig sabihin, yung parusa ang dapat niyang maranasan kasi nga nagkasala siya. Pero kapag ikaw ay na-justified, inaring ganap, dineklara ka na parang hindi ka na nagkasala. Ganon ang justification. Parang tayo'y makasalanan. Pero nung nanampalataya tayo kay Jesus, yung kanyang dugo ang siyang naghugas ng ating kasalanan at yung parusa na dapat sa atin ay inako niya at yung matuwid niyang buhay ang siya namang ibinihis sa atin kaya tayo ay dineklara na matuwid. Matuwid ka hindi dahil sa performance mo, hindi dahil sa gawa mo, kundi dahil sa Jesus ang tinitignan sa iyo at yung hatol na kamatayan na dapat ay sa iyo, inihatol kay Jesus. Nakukuha po natin? Kaya tayo ay naging matuwid sa paningin ng Diyos, tinuring tayong walang kasalanan. Bakit? Sapagkat hindi na ikaw ang tinitignan, kundi si Kristo na ang tinitignan sa buhay mo. Sabi nga rito, the basis for this justification is not our obedience, but Christ. For through one man's righteousness act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. By one man's obedience, many will be made righteous. Parang ganito, para mas madali siguro, gawa tayo ng sample. Halimbawa, ako yung judge. Ako yung judge? Pagkatapos yung makasalanan, siguro sample natin si Kisaya. Pwede ka ba lumapit dito, Kisaya? Ayan, halimbawa lang to para meron tayong sample dito sa Kisaya. Kung ako ang judge, siya ay guilty sa kasalanan, ang hatol ko sa kanya, parusa, tama? Pero ang ginawa ni Jesus ganito, hilingan natin si Sister Des, yan, kasi nakaputi, maganda eh. Bagay na bagay sa sample. Pwede kayo tumayo rito? Ganito po ang nangyari. Ngayon, halimbawa lang po ito, siya si Christ, si Kristo. Kung ako ang hahatol kay Kisaya, ang hatol ko dapat sa kanya ay parusa dahil nakakasalanan siya. Nung nanampalataya siya, ang mangyayari niyan, kukunin ngayon ni Jesus. Halimbawa si Sister Des ay si Jesus. Yung kasalanan niya. Ngayon, ang titignan ko bilang judge, hindi na siya. Ang titignan ko ngayon, si Kristo na. Dahil si Kristo, sinunod niya ang kautusan ng perfect, walang pagkakasala, paghahatulan ko ngayon si Kisaya, hindi ko na siya ikokondena. Kundi ang hatol ko sa kanya ay walang sala. Bakit? Kasi nakatingin na ako bilang judge kay Jesus, na siyang ibinihis niya at naglinis ng kanyang kasalanan. Nakukuha po natin? Kaya naman ang tao, bakit kahit ikaw ay makasalanan, kung nandyan si Jesus, siya ngayon ang tinitignan, ang buhay mo ay hindi natitignan, kundi yung buhay ni Jesus na siyang ibinihis mo, kaya ikaw ay declared righteous. Itinuring kang hindi makasalanan. At ngayon, yung kasalanan niya, ang siya namang dinala ni Jesus, kaya si Jesus yung naparusahan doon sa krus ng Kalbaryo. Nakuha po natin mga kapatid. Thank you po. Thank you sa inyong partisipasyon. Sa madaling salita, tayo po ay hinugasan, binihisan, at itinuring tayong parang hindi nagkasala dahil kay Jesus. Ang sabi nga, He gives this obedience. Ibinigay niya yung obedience na ito to those believers who are justified freely by His grace. Ito yung nasa text natin kaninang binasa eh. We are justified freely. Nang libre. At ang sabi na, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us.
Sabi ng ating fundamental belief, page 139, through justification by faith in Christ, His righteousness is imputed. Ibinigay sa atin. We are right with God because Christ our substitute. Kaya tayo matuwid sa Diyos dahil si Jesus yung ating substitute. Sabi pa nga, Paul said, sabi ni Paul, made Him who knew no sins to be sin for us that we might become the righteousness of God in Him. As repentant sinners, we experience full and complete pardon. We are reconciled to God. Tayo po ngayon ay naipagkasundo sa Diyos. Ano po? So ibig sabihin, nung ikaw ay itinuring ng walang sala, matuwid, ikaw rin po sa moment na yon ay binanal ng Diyos. Ano po? Kaya yung mga nananampalataya, banal sa ating Diyos. Ano po? Kaya nga sabi diyan, dako tayo sa sanctification. Ito yung pagpapakabanal. Yung salitang sanctification sa Greek ay hagiasmos. Ang meaning nito ay holiness, consecration, sanctification. Mula siya sa salitang hagiaso. Ito ay verb, to make holy, to consecrate, to sacrifice, to set apart. Ibig sabihin nito, ang ibig sabihin ng sanctification ay ibinukod ka. Parang Sabat. Kung mapapansin niyo ang Sabat, ibinukod yan. Yan lang ang araw na ibinukod, sinangtified ng Diyos. Ang equivalent niya sa Hebrew ay kadash, to separate from common use. Ngayon, ang sabi diyan, true repentance and justification lead to sanctification. Justification and sanctification are closely related, distinct but never separate. Anong ibig sabihin nito? Para siyang para siyang coin. Magkaiba yung mukha ni Rizal tsaka yung ngayon nasa likod. Ibon ang tawag nila no? Pero parang di naman ibon. Distinct, magkaiba, pero hindi mo po pwedeng paghiwalayan. Kasi the moment na ikaw ay na-justified, the moment na ikaw din ay binanal ng Diyos. Ano po? Ang pagiging banal natin, hindi dahil sa performance natin, kundi dahil kay Jesus na nabuhay ng banal at dahil tayo ay nasa Kanya, itinuring din tayong banal. Kaya ganito yan Nung tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas, na-justified ka. Nung tinanggap mo siyang tagapagligtas, tinanggap mo rin siya bilang Panginoon ng buhay mo. Dahil Panginoon mo na siya, ang susundin mo na ngayon, yung kalooban at utos ng Panginoon mo. Kasi Panginoon mo siya Master mo siya Kaya naman ang tao ngayon, binigyan ng kakayahan na makalakad sa banal na buhay, diyan papasok yung pagpapakabanal. Kaya sa ating mga Seventh-day Adventists, ang ating paniniwala, ang sanctification ay kalagayan natin kay Kristo, at the same time, ito rin ay progressive sa ating buhay. Progressive event. Ibig sabihin, nagpapatuloy tayo, nagpapakabanal tayo. Dahil binibigyan na tayo ng lakas na Jesus na mamuhay ng may kabanalan. Nakukuha po natin. Kaya hindi lamang siya tagapagligtas. Panginoon din siya. Dahil Panginoon siya, tayo susunod ngayon sa Panginoon natin. Yung kanyang utos ay ating gagawin. Ano po? Yun ang kagandahan sa atin. Kaya tayo, sabi nga ni Jesus Christ, if you love me, keep my commandments, sinusunod natin yung kautusan ng Diyos. At yung patunay na ikaw ay mayroong genuine na pananampalataya, makikita sa pagsunod mo. Kaya nga sabi ni James sinasabi mo na may pananampalataya ka, ipakita mo sa gawa mo. Kasi ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ano po? Ngayon, dito makikita natin na sabi diyan yung justification and sanctification designate two phases of salvation. Una, niligtas ka mula sa penalty ng kasalanan. Pangalawa naman, sanctification, inililigtas ka mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ngayon ng kakayahan na mamuhay ng may kabanalan. Ang problema nga lang niyan, dahil tayo ay nasa lupa pa rin, mayroon pa rin struggle. Kaya ang sabi ng Roma chapter 7, sabi ni Paul, yung gusto kong gawin, hindi ko ginagawa. Yung ayaw ko, siyang kong ginagawa. Abang tao ako, sino magliligtas sa katawan kong may kasalanan. Kasi nga, by nature, makasalanan pa rin tayo. Kaya from time to time, mapapansin mo, nagkakasala ka pa rin. Pero ang kagandahan nito,
nung wala ka kay Kristo, ang Lord ng buhay mo, yung flesh, yung laman, yung kasalanan. Pero nung na kay Kristo ka na, ang Lord ng buhay mo siya na. Pero yung kasalanan andyan pa rin. Naghahanap ng pagkakataon upang ikaw ay madaya, upang ikaw ay makagawa ng kasalanan. Pero kung magkasala ka man, ang kagandahan nito, ang sabi ni Jesus, meron tayong tagapamagitan sa Ama, si Jesus ang matuwid. Ngayon, tingnan natin. Ang justification at sanctification ay hindi bunga ng ating gawa, kundi ito ay resulta ng pananampalataya kay Kristo, ang righteousness ng Panginoon. Kaya ang ganda eh. Kaya ito experience, ang salvation sa atin experience. Iniligtas ka ng Diyos sa penalty ng kasalanan at inililigtas ka mula sa kapangyarihan ng kasalanan. At ang kagandahan niyan, lahat ng yan ay magagawa sa iyo, magaganap sa iyo dahil kay Kristo. Kaya ang ganda na meron tayong Kristo. Ang ganda ng ating doktrina pagdating sa kaligtasan. Sabi diyan, pagkatapos diyan mga kapatid, isa sa result ng justification ay yung adoption to God's family. Naalala niyo yung sinabi ni Jesus Christ sa mga Pariseo, Skriba, sabi niya, kayo ay sa inyong amang diablo. Diba? Parang masakit yan, no? Kayo ay nasa inyong amang diablo. Ang inyong amang diablo ay sinungaling. Pero ang sabi ni Jesus, ang sabi ng Bible, nung tayo ay nanampalataya, tayo po ay adopted sons and daughter ng ating Diyos. Sabi diyan, Romans 8 verse 15 to 17, for you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons and daughters. Tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. Alam niyo po yung word na adoption sa panahon nila Paul ay legal legal word din yan eh. Na kapag ikaw ay adopted noong Greco-Roman Empire, pag ikaw ay adoptive, meron ka ring sariling or parehong karapatan gaya ng sa isang tunay na anak. Kaya sa atin, sa Bible, kapag ikaw ay adopted son of God, ibig sabihin nito, meron ka ring karapatan bilang isang tunay na anak ng Diyos. Lahat ng legal rights, meron ka rin. Ano po? Kaya sabi diyan, by whom we cry, Abba Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Tayo po ay anak ng Diyos. At kung tayo ay mga anak, tayo ay tagapagmana. Tagapagmana, heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him. Tagapagmana rin tayo. Ano po? Ng kaharian ng langit. At tayo bilang Seventh-day Adventist, meron po tayong assurance of salvation. Hindi dahil sa Adventist ka, kaya ka may assurance. May assurance of salvation ka dahil kay Kristo. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Bible sa atin, ito nga yung binasa natin kanina, tayo ay justified freely. Yung galit ng Diyos, pag binasa niyo po yung aklat ng Roma, chapter 1, meron nung binabanggit na wrath of God, galit ng Diyos. Nung tayo ay nanampalataya, yung wrath of God, hindi na tayo ang subject nito ngayon. Kaya meron tayong peace, kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. We are no longer the subject of God's wrath. At dahil dyan, if you give yourself to Him and accept Him as your Savior, sabi ni Ellen White, then, sinful as your life may have been, for His sake, you are accounted righteous. Binilang ka, itinuring kang matuwid. Christ's character is stand in place of your character, and you are accepted before God just as if you had not sinned. Sabi ni Ellen White, ang ganda, no? Nung tayo ay na kay Kristo, tayo ay itinuring na para bagang hindi na tayo nagkasala. In Christ, the repentant sinner is not only pardoned but acquitted. Hindi lamang tayo pinatawad, kundi pinawalang sala. Hindi ka na rin tinuturing na makasalanan. Kaya naman, kung sa experience ng salvation, ang mga tao ay tinatawagan na mabuhay ng may kabanalan. Sabi nga, unang Tesalonica 4:7, for God has not called us for impurity, but in holiness. Tinawag tayo para mabuhay ng may pagpapakabanal.
Kaya sa atin, yung kautusan, sinusunod natin. Hindi natin ito binabaliwala. Hindi natin ito sinusunod para maligtas. Sinusunod natin ito sapagkat iniligtas tayo ng Diyos. At dahil iniligtas ka niya, tinawagan kanyang lumakad ng may kabanalan. Magkakaroon ng pagbabago sa loob mo. Our characters must undergo transformation and preparation for the second advent. Thus, each fully surrendered Christian is being changed from glory to glory. Yung pagbabago po natin mga kapatid, huwag po kayong ma-discourage. Kung sasabihin ninyo, teka lang, 1 year na akong Adventist, 1 year na akong nabautismohan, parang may masama pa rin akong ugali. Ang pagbabago, ang sabi dyan ay, hindi po ito in instant, kundi from glory to glory. Ito po ay, kumbaga sa kanta natin, one day at a time. Tayong binabago araw-araw. At the second advent, his or her transformation into the image of God will be completed. Doon pa lang po makukumpleto yung ating pagbabago sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya naman tayo, dakuan natin tong word na perfection kasi ito yung madalas na pag-uusapan. Ang word na perfection, sa madaling salita po, ito kasi galing sa salitang tamim or tam, na ang ibig sabihin nito ay complete, right, peaceful, sound, wholeness, blameless. Sa Greek naman, ito ay teleos, na ang ibig niyang sabihin ay complete, perfect, full-grown, or mature. Isa-summarize natin. Pag sinabi ng Bible na ikaw ay perfect, ang summary nito, ikaw ay mature. Kasi kung papansinin niyo po, yung mga tao kagaya ni Noah, Abraham, Job, tinawag silang blameless. Tinawag silang perfect sa Bible. Pero, lahat sila nagkakasala. Tama? May mga kasalanan. Halimbawa si Noah naglasing. Si Abraham, nagsinungaling siya. Sabi niya, kapatid niya yung asawa niya. Diba? Si Sarah. Lahat sila mayroong mga kapintasan. Pero ang tawag sa kanila yung matuwid, na hindi dahil sa kanilang sarili, kundi dahil sa sa kanilang relasyon sa ating Panginoon. Ano po? At sila ay nagmamature sa kanilang pananampalataya. Kaya sabi diyan, the New Testament perfect often describes mature persons who have lived up to the best available life and attained the potential of their spiritual, mental, and physical powers. In God's sight, a perfect person is one whose heart and life are wholly surrendered to the worship and service of God. Sangayon sa ating fundamental beliefs, ang isang perfectong tao ay yung kanyang puso at buhay ay isinusuko ng buo sa pagsamba sa Diyos at service sa Kanya. Who is constantly growing in divine knowledge and who is through God's grace living up to all the light He has received while rejoicing in a life of victory. Kung ano yung available light na meron sa Kanya, ipinamumuhay niya. Kaya nga sa fundamental beliefs natin, paano ba magiging perfect? The Holy Spirit bring us to the perfection of Christ. By faith, sa pananampalataya, yung perfection of character ni Kristo ay nagiging sa atin. Ano po kaya totoo na walang papasok sa langit na hindi perfect? Amen at praise the Lord dahil ang perfection natin ay matatagpuan kay Kristo. Amen? Kaya dito wala kang may pagmamalaki sa sarili mo. Ang maipagmamalaki mo lang si Jesus. Diba? Wala kang po pwedeng pagmalaki, Lord, ang ganda ng performance. So, hindi ganon. Kundi lahat ng mga yan nagagawa mo dahil kay Kristo. Kaya nga sabi niya bandang uli, perfection is a gift of God. Ano naman yung daily justification? Ang daily justification, sa pang-araw-araw nating pamumuhay, nagkakasala tayo, nagkakamali tayo. Kaya naman, kinakailangan natin na araw-araw isuko, ihingi ng tawad yung ating mga pagkakasala. Realizing the sinfulness of human heart, sabi nga ni David, siya ay nag-request na siya ay patawarin sa mga kasalanang natatago. Speaking specifically of the sins of believers, God assures us that if anyone sins, meron po tayong tagapamagitan sa Ama, si Jesus ang matuwid kung tayo ay magkakasala. Ngayon ay glorification. Sa glorification, eto na po yung ating katawan mismo. Tutubusin, babaguhin, yung katawan nating may kahinaan,
yung mga tuhod natin na nangihina na, di ba, nirarayuma na, yung mata natin nanlalabo na, sabi diyan, ay babaguhin lahat. Ikaw ay magiging parang bago at yung katawan mong may kamatayan, mabibihisan ng walang kamatayan. Our final redemption and adoption as children of God takes place in the future. Sabi nga ni Paul, the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God, adding that even we ourselves groan within ourselves, eagerly waiting for the adoption and the redemption of our body. Sabi pa, for this reason, Paul can say simultaneously, we are saved in view of the cross and resurrection of Christ in the past, and we are not yet saved in the view of future return of Christ to redeem our bodies. Ito po, meron tayong tinatawag sa atin na tinatawag nating already but not yet. Yung ginawang pagliligtas ni Jesus, kompleto yon doon sa cross. Yun ay past event na ibig sabihin ang kanyang pagliligtas ay tapos na, kompleto yon, pero tayo ay hindi pa rin ligtas in a sense na yung redemption natin sa glorification ay sa future pa. Kaya nga meron tayong kasigurudahan ng kaligtasan kay Kristo sapagkat tinubos niya tayo at yung pagliligtas sa hinaharap ay ating inaantay hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya nga sabi, Christ was offered. Siya ay nai-offer once and for all time as a sacrifice to take away the sins of many people. He will come again. Babalik siyang muli. Hindi para idil ang kasalanan, but to bring salvation to all who are eagerly waiting for Him. Ang ililigtas ng Diyos, sabi diyan, siya ay babalik para iligtas yung mga naghihintay sa Kanya. Kaya yung ating pong pangalan na Adventist doon natin kinuha. Adventum, ibig sabihin ay naghihintay. Sapagkat naniniwala tayo na yung mga taong ito na iniligtas ng biyaya ng Diyos na Kanyang madadatnan sa huli ay aktibong naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Ito po yung huling slides na babasahin ko. Ang sabi ni Mrs. White, Christ is pleading for the church in the heavenly courts above, pleading for those for whom He paid the redemption price of His own lifeblood. Ang Panginoon natin, si Kristo, ay nangungusap sa iglesia na kinubos ng Diyos dito sa lupa. Na ano daw? Centuries, ages can never diminish the efficacy of this atoning sacrifice. Kahit gaano kahaba ng lumipas, hindi mawawalan ng saysay, kabuluhan at kapangyarihan ng ginawa ni Jesus. The message of the gospel of His grace was to be given to the church in clear and distinct lines that the world should no longer say that Seventh-day Adventists taught the law, but do not teach or believe Christ. Hindi, no? Sabi ni Mrs. White, sabi niya, ang iglesia daw, dapat ay kanyang maituro ng maliwanag ang tungkol sa biyaya, ang tungkol sa kaligtasan, para nang sa ganon, hindi nasasabihin ng mga tao ay ang Seventh-day Adventist, puro kautusan, puro na lang kautusan. Diba? Kasi ganun, parang ganun tayo ng mulat, puro law. Pero binabanggit diyan, ang law ay bunga ng ating pagkakaligtas. Kaya nga merong isang pastor ng Baptist, nung nagkaroon ng Bible study yung kaibigan ko, isang professor sa AUP at yung isang member na Adventist. Ang sabi ng Baptist, parang Baptist din si pastor pareho kami. Kasi hindi niya alam na ang doktrina pala ng Seventh-day Adventist ay by grace through faith. At ang ating pagsunod sa kautusan ay bunga ng ating pananampalataya. Hindi para maligtas, kundi dahil bunga. Malalaman mo ng pananampalataya nagbubunga kapag siya ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nawa mga kapatid, sa umagang ito sa ating pong mensahe, ito ay lecture, more on lecture ito, nakita natin na tayo po ay niligtas ni Kristo, na wala kang dapat ipagmalaki at wala kang maipagmamalaki sapagkat ang kaligtasan ay ginawa ni Jesus doon sa krus. Tatanggapin mo na lamang, sasampalatayanan mo na lamang, at yung kaligtasan na yon na siyang nag-justified sa iyo, na siyang nag-sanctified sa iyo, ay magbibigay sa iyo ng lakas upang sumunod sa kalooban at sa kautusan
ng Diyos. At tayo, hanggang tayo nasa lupa, ay matyaga tayo maghihintay sa pagbabalik ni Jesus sa katubusan ng atin pong ng bawat isa po sa atin, ang pagbabago at katubusan ng ating mga katawan. So pagpalain po tayo sa umagang ito. God bless po at happy Sabbath.